So, ayan, magandang araw po sa atin lahat. Since kasi kaninang umaga, umulan, hindi na ako nagpatuloy po sa lakad ko. So, naisipan ko na mag-topic na lang ng 3 verse bilang mini devotion natin. Kanina nakapag-upload na ako na isang so follow-up upload na lang ito kung mapapanood nyo man to na sunod-sunod po yung upload ko kasi hindi ako nakapag-upload kagabi. So tina-target ko po talaga mga kapodcast na makapag-upload po ako ng mga video araw-araw po. So apparently nga since umulan, so devotion na lang tayo. Ang devotion natin ngayong gabing ito ay matatagpuan sa Matthew 6:19-21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Salip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy wala naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ano yung Bible meaning verse na ito? So, marami ako naisulat sa ang dami kasing nito. Ang kayamanan natin sa mundong ito ay pagsamantala lang, mauubos at mauubos ito ng di kalaunan, ay mauubos at darating sa punto at dugto ng buhay natin na pwede itong manakaw balang araw. Imbis na paglaanan natin ng panahon, ang pag-focus natin kung papaano tayo yumaman, mag-focus tayo sa pag-iipon ng kayamanan sa langit. Dahil pag nakaipon tayo ng kayamanan na makalangit na yaman, na kung saan doon ang ating puso, ang kayamanan natin dito sa lupa ay pagsamantala lamang. Pero ang kayamanan na iipunin sa langit ay panghabang buhay. So ano-ano nga ba ang kayamanan ng langit? Pagkakaroon ng pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban. Pag sinabing pagsunod sa kanyang kalooban, mga kapodcast, mahalin ang kapwa, mamuhay ng may kabanalan at lumayo sa kasalanan. Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, gumawa ng mabuti at tumulong sa nangangailangan. Manampalataya kay Jesucristo at sumunod sa kanya. Pagmamahal at pagtulong sa kapwa, pagpapatawad sa iba, pagbahagi ng ebanghelyo, paggawa na mabuti na may tamang motibo, pananatiling tapat sa Diyos kahit may pagsubok. So, bakit ko nga ba to tinapik? Bakit ko ba to gustong i-discuss? Naalala ko po kasi noon, mga kapodcast, si Nanay Vivian o si Ma'am Vivian Mayor sa Bethany Baptist Church. Nagkop niya po ako, marami na po siya tinulong sa akin about sa pagtulong sa kapwa, bigay ng oras sa kapwa, maglaan ng oras para magbahagi ng ebanghelyo, magbigay ng blessing na natatanggap niya sa Panginoon. Naalala ko ng mga kapodcast, every outreach namin, alala ko, sa Kamaring Caloocan, nagba-Bible study kasi kami noon. Every time na magba-Bible study kami, every time na yung Bible study namin, alam nyo po, may kainan kasi doon after Bible study. Ang ginagawa niya po, nandun lang siya either sa labas ng gate, nag-oobserba, o nandun siya sa gilid mismo ng pintuan ng gate. Sabi kasi ng kapatid niya na bigyan mo na yung nanay mo, kasi nanay ko siya dati. Sabi ko, sige po ma'am, bibigyan ko na po. So binigyan ko siya ng pagkain namin doon sa Bible study. Alam niyo pong ginagawa niya, hindi niya po tinatanggap. Hindi siya tumatanggap ng pagkain doon. Lagi niya po sinasabi na unahin mo na sila. Okay lang ako. Sabi ko, ma'am, gutom kayo, di ba? Di naman kayo almusa, hindi naman kayo nagmerienda sa simbahan bago tayo lumuwas o umalis. Unahin mo na sila. So, after nun, to make the long story short, nung napakain na namin yung mga nagba-Bible study, kami na yung kumakain. Nabigyan na rin kami ng rasyon namin ng pagkain that time sa Bible study. May natira pa. Every time na may natitira,
Hindi niya ginagalaw. Sabi ko, ma'am, itabi mo. Ma'am, para nga sa inyo yan. Tinabi nga po namin yan eh. Hayaan mo muna sila makakain. Ma'am, tapos na po sila kumain. Hindi, may darating pa. Hintayin na natin. Hindi man sila nakaabot. Pero alam ko na pinilit nila na umabot sa Bible study, pero dahil nga mayroon silang ginagawa na importante, galing sila sa work, pagod sila at gusto nila makipag-fellowship dito. Hayaan mo na sa kanila. So yung mga ganun po na instances, may dumadating naman po talaga. So yung part niya, yung pinatabi niya po, pinalabas niya rin po. Hanggang sa umuwi po siya gutom. Kaya ang ginagawa ko po, every time na bago kami umuwi, bago kami bumibili talaga ako ng pagkain sa tindahan. May malapit po kasing tindahan doon. Dahil alam ko na tinitiis niya yung gutom niya, yung pagod niya sa pagtuturo sa mga bata para lamang po makakain yung ibang tao. Yun po yung hindi alam ng mga church, ng mga ibang tao na nagfe-fellowship sa amin. Na di bali na hindi siya makakain basta mapakain lang yung mga taong nakapalibot sa kanya. So ano po yung aral na matutunan natin dito? Hindi na naman po yun yung mga incidents eh. Meron yung malapit sa yung mga bata na nagugutom, yung kakainin niya na lang, yung isusubo niya pa lang, ibibigay niya pa po sa mga taong nagugutom, yung walang makain. So ano yung nakuha kong aral? Sabi ko, bigla kong naalala yung verse na to kasi na-memorize ko to yung tatlong verse na to nung may Bible competition kami na mananalo ng scholarship plus 100,000. So hindi na nga po ako nakaabot dahil nga po napasok nga po ako sa rehab. So ito yung verse na na kauna-una ang minemorize ko. So habang nakikisama ako sa nanay ko, sa kay Ma'am Vivian, doon ko na-realize na oo nga no. Yung kayamanan pala na tinutukoy ni God dito is yung kayamanan na tumulong tayo nang walang hinihinging kapalit, tumulong tayo sa kapwa natin kahit sa kabila ng walang-wala na tayo, handa natin ilay ang hands natin para sa mga nangangailangan. Alam nyo mga kapodcast, sobrang palad ko kasi ako sa environment na walang itinuturo sa akin na hindi maganda. Napunta ako sa environment na ang sentro na environment na yun is sasabihin sa akin na ang layunin natin is makatulong sa kapwa natin. Pag malasakitan natin ang kapwa natin, huwag tayong humingi ng kahit na anumang kapalit sa pagtulong natin, bagkus maging masaya tayo sa pagtulong, pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang tinutukoy ng Panginoon ng pagtulong na may mabuting kalooban, yun yung mga taong tumutulong sila ng palihim na kung saan nakaka-podcast na despite of the hardship that they're facing in their personal lives, they keep on helping other people. Nananalig sila sa Panginoon na hindi sila pababayaan ng Diyos. Nananalig sila kay God na lagi nandyan si God para tulungan sila sa kabila ng hirap at mga pagsubok na dumarating sa buhay nila, na nananampalataya sila sa Panginoon. Yun yung essence, yun yung kayamanan na hindi maaalis sa atin ng ninuman. Kaysa naman dito mga kapodcast na mag-ipon tayo na mag-ipon dito. Di ba nga, kakaipon natin ang kakaipon ng pera, nananakaw pa, nasisira, kakaipon natin, di ba? Yun yung napapanood natin sa Jessica Soho. Nag-iipon tayo sa isang bagay, pero anong nangyayari? Inaanay pa yung naiipon natin. So, ano yung gustong iparating sa atin ni God? Na wag tayong asa sa kayamanan dito sa mundong ito, na kung saan na mabibilis din mauubos at mawawala. Bagkus, ang isipin natin kung paano tayo magpunla po ng kayamanan doon sa kalangitan. Yung na yun ay nakasaad po. Ay, anong mga kayamanan? Pagkakaroon ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pagsunod sa kanyang kalooban ng Diyos, mahalin ang kapwa, mamuhay ng may kabanalan, at lumayo sa kasalanan. Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kasi tayo mga kapodcast, kulang tayo ng gratitude.
na kung saan nasabi ko na rin to sa inyo na pag binigyan na nga tayo, nagrereklamo pa tayo. Imbis na magpasalamat tayo sa taong nagbigay o nagpasalamat tayo, Lord, salamat po dahil ginamit niyo po yung tao na to as instrument para tulungan ako na maibsan yung problema ko. Hindi, nagrereklamo pa tayo na imbis na pairalin natin yung pagiging makontento natin sa buhay natin. Gumawa na mabuti at tumulong sa nangangailangan, manampalataya kay Jesucristo at sumunod sa Kanya, pagmamahal at pagtulong sa kapwa, pagpapatawad sa iba, pagbabahagi ng pag-ebanghelyo, paggawa ng mabuti ang na may tamang motibo at pananatiling tapat sa kahit na may pagsubok. Yung salitang tapat, mga kapodcast, is yung sinasabing pagiging tapat natin sa Panginoon. Despite yung katulad niya kay Ma'am Vivian na yung kakainin niya na lang, ibibigay niya pa sa kapwa niya. Dahil naniniwala siya sa aspect na ito, na magtiwala ka sa Diyos, kumapit ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya. At siya nang bahala sa iyo kahit ano pa ang gawin mo. Dahil alam niyo mga kapodcast, normal lang sa atin mag-ipon. Mag-ipon tayo, pero pag may sapat tayong may sapat naman tayo na pera, ugaliin po natin na tumulong at magmalasakit sa kapwa. Dahil alam nyo, naniniwala ako sa konsepto ng yung pinakain ng Diyos, yung mga tao, yung mga 5,000. Ganun yung ganun yung point of view ni Ma'am Vivian na kahit wala siya, basta mapakain niya yung hindi naman siya pababayaan, hindi naman siya gugutumin ng Diyos Dahil alam ninyo, yung ginawa ni Jesus Christ, na naniwala siya sa kanyang Ama na nasa langit, na kung saan nagda-doubt yung disciples niya that time, na Lord, meron namang 2 pirasong isda, tsaka 5 tinapay. Ilan sila? Ilan sila dito? 5,000 mahigit. Paano magkakasya yung 5 tinapay at 2 isda? Akin na yan. Nanalangin siya, nagpasalamat siya sa Diyos, binahagi-bahagi niya, at may natira pang sobra. So, buhay natin, dapat matuto tayong magpasalamat at makontento sa mayroon tayo. Huwag na tayo maghangad ng kung ano pa. Bagkus, maghangad tayo na magkaroon tayo, na makaipon tayo ng kayamanan doon sa kalangitan. So yun lang yung topic ko, or yun lang yung mini devotion natin. Sana nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan nyo ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat mga kapodcast.